yung viral 2021 na muntik na bangga ng Chinese doon, na patawid ako doon sa Keto. Anong nararamdaman mo nun? Masama yung loob ko noon kasi dati naming pangisdaan yan, sa atin yan ngayon, hindi na kami makalapit doon sa dati naming pinapangisdaan, kaya nakakalungkot din isipin. Mang Larry has called Pag-asa Island home for over 17 years. Once a construction worker, he found a new life and livelihood out on the open sea. Today, he leads a charge for local fishermen's rights, even as he faces the hard truth, going head-to-head with a superpower is an uphill battle. Tuwing lumalabas sila, hindi sila makalayo nang hindi sila sinisita nitong mga China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Hinaharang sila, binabantaan sila, pinipigilan sila sa pangingisda. No? Tapos, lalo na pagdating doon sa tinatawag ng mga K, no? Yung parang maliliit na islang buhangin, ayaw silang palapitin. No? Iyan dati yung area kung saan sila nangingisda kasi mas mababaw, mas safe, kumbaga para sa kanila na mag-angkor, mag-angkla. Dati po, malaya pa kaming makatawid-tawid doon sa mga bahura na yan, sa may Subirip. Opo. Malaya pa kami dyan. Ngayon, maigpit na kasi nandyan yung mga barko nila. Nakakatakot ba? Nakakadelikado na sa aming mga mangingisda kasi ito yung mga bangka namin, ganito lang kaliliit yung mga bangka namin, sa kanila barko, delikado sa amin yun. Their lives are being constantly put in danger just for wanting to feed their families. Kinakabahan po kami kasi minsan kikita namin sa mga social media na may inisprayan yung mga Chinese na mga bangka na mga Pilipino. Kaya nagaiwas kami rin sa mga barko na yan. Pumupunta kami sa mga bahaging mababaw. Doon kami tago kami sa kanila.